Ang kwento ay nagsisimula habang nakikita natin ang dalawang magkaibang eksena. Ang unang eksena ay sa isang post-apocalyptic na mundo kung saan ang magkasintahan ay naghiwalay. Ang pangalawang eksena ay tungkol sa isang batang babae na nakatingin sa isang eroplano na handa ng lumipad, at sa isang romantic scene, biglang nagtagpo ang magkasintahan na muling nagsama at nagyakapan bilang paghahanda sa darating na kapahamakan. Sa kabilang eksena, nakita ng batang babae na nagsisimula ng bumagsak ang nyebe, kaso bigla siyang nagulat nang makita niyang ang eroplanong kanyang nakikita ay biglang sumiklab at sumabog sa harap niya. Pagkatapos, ipinakilala si Izumo na katatapos lamang magbasa ng romantic comics at nagnanais na sana ay maging tulad sa kwento ang kanyang mararanasan sa kanyang kabataan. Nagbuntong hininga siya dahil natapos niya na ang manga, na nangangahulugan na maaari na niyang tapusin ang kanyang buhay. Subalit biglang lumapit sa kanya ang isang lalaki na may malalaking muscles at sinabihan siya kung gaano kadelikado ang kanyang ginagawa at ang kanyang kinatatayuan, at doon ay ipinaliwanag niya sa lalaki na ang tanging nais niya ay maranasan ang mainit na romansa tulad ng nababasa niya sa kanyang manga, ngunit dahil sa may mali sa kanyang katawan, hindi ito mangyayari. Kaya't ito ang dahilan kung bakit siya nagpasya na magpakamatay. Ang sobrang madramang babae ay nagbanta sa lalaki na huwag siyang makikialam, ngunit hindi ito seryosong pinakinggan ng lalaki. Pinagpatuloy niya ang kanyang banta sa pagsabi na sino mang humawak sa kanya ay makakakuha ng isang kakaibang sakit at mamamatay. Ang lalaking may naglalakihang muscles ay tahimik lamang na nakikinig at muling sinabi niya na wala na siyang dahilan para mabuhay dahil sa kanyang sakit. Ang emosyonal na sakit na nararamdaman niya ay nagdulot sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata, pero ang lalaki na malabundok ang mga muscles ay mahinahon na naglalakad patungo sa kanya. Nagbanta siya kaso lang hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Nagtataka siya kung sinaksak ba niya ito at biglang hawak ng lalaki ang kanyang ulo at lumalabas na hindi pa nakarinig ang muscle man ng isang nakamamatay na sakit, na nakakahawa sa pamamagitan ng paghipo, pero sa tingin niya ito ay astig. Sinabi ng lalaking baliw na medyo nababagot siya at sabik na maranasan ang lason, binanggit niyang hinawakan na siya at excited siya habang iniisip kung mahahawa ba siya ng lason nito, at ipinaliwanag niya sa lalaki na ang kanyang malas ay darating at ang lalaki ay nabigla nang biglang bumagsak ang semento sa ilalim ng kanyang mga paa at ang kanyang katawan ay bumangga sa isang mabilis na tren. Si Izumo ay labis na nagulat at humingi ng paumanhin sa estranghero dahil sa nangyari ito sa kanya, pinaparusahan niya ang sarili dahil sa paghatak sa isa pang tao sa kanyang problema at sinisi niya ang sarili dahil sa sobrang katagalan upang wakasan ang lahat. Kaso siya ay nagulat nang marinig niya muli ang boses ng lalaki at mas lalo pang nabigla nang ang ulo nito ay gumulong patungo sa kanya. Ang lalaking ito ay sobrang excited kahit na natanggal na ang ulo nito at na-realize niya na ang sinasabi ni Izumo tungkol sa sakit, ay isang front lamang upang maprotektahan ang iba. Tinignan ni Izumo at lubos na nagulat siya sa lalaki habang ito ay pinapalipad ang kanyang ulo gamit ang kanyang dugo. Muling binuo ang kanyang katawan at nabuo muli ang lalaki na parang isang rocket sa bilis at binanggit pa na swerte ang kanyang araw dahil natagpuan niya si Izumo. Kaso lang hindi siya pinakinggan ng babae sa lahat ng kanyang sinasabi at si Izumo ay patuloy pa ring nagugulat at sa kaguluhan ay tinawag siyang zombie, habang binigyan niya ito ng malakas na suntok sa lato-lato at tumakbo palayo. Ngunit mabilis ang lalaki na lumipad gamit ang mga paa at sa tulong ng kanyang kakayahang lumipad gamit ang dugo, dinala niya si Izumo at ipinaliwanag na siya ay isang undead. Mayroon siyang ilang tanong tungkol sa unlock na nabanggit ni Izumo, kaso naririnig na nila ang mga pulis na papalapit at sinabi niya kay Izumo na humawak ng mabuti at bigla siyang lumipad na parang jet na pinapatakbo ng dugo. Nagtataka siya kung na-impress ba si Izumo sa kanyang kakayahang tumalon, at ipinaliwanag niya na mabilis niyang naibabalik ang kanyang mga paa at ginamit ang momentum para gawin ito. Si Izumo sa kabilang banda, ay tuluyan ng hindi pinapansin ang lalaking may kakayahang mag-regenerate at sinusubukan niya na makatakas pero hinuli siya muli ng lalaki, ngunit mabilis siyang pinaalalahanan ni Izumo na hinahawakan siya at maaaring muling matrigger ang kanyang unlock. Ngunit hindi natatakot ang lalaki at tama niyang sinabi na okay lang siya hanggat ang kanyang hinahawakan lamang ay ang damit nito. Gusto lamang ni Izumo na palayain siya ng lalaki pero sinabi nito na nasa mataas silang gusali at ang tanging nais niya ay malaman pa ang tungkol sa unlock. Nagulat si Izumo sa mga nangyayari, ngunit bigla niyang naalala na plano niyang mamatay sa araw na iyon at binanggit niya sa lalaki na hindi siya natatakot sa mga banta nito, kaya doon ay pinapaikot niya ito ng napakabilis.
Hindi makabangon si Izumo sa ginawang pagpapahirap sa kanya ng lalaki at sa huli ay pumayag na sabihin ang lahat. Nagsimula ang kanyang paliwanag 10 taon na ang nakakaraan noong siya'y 8 taong gulang pa lamang. Ang kanyang mga magulang ay pupunta sa ibang bansa dahil sa trabaho at kanyang sinamahan ito sa paliparan. Sinabi nila na mawawala sila ng 1 linggo kaya niyakap siya ng maraming beses bago sila umalis, at mga kalahating oras pagkatapos, ang eroplanong sinasakyan ng kanyang mga magulang ay may nasira sa makina at ang lahat ng 270 pasahero, kasama na ang kanyang mga magulang ay namatay. Noon niya napagtanto na ang mga taong nakakahawak sa kanya ay napapahamak, doon niya naisip na siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina at ama, at ito rin ang rason kung bakit tinatakpan niya ang kanyang balat mula ulo hanggang paa. Nahihirapan siyang magsalita dahil ito ay isang sensitibo na bagay na kinukwento niya sa isang estranghero, ngunit biglang niyakap siya ng lalaki at nagtataka siya kung nakinig ba ito sa kanyang sinabi, pero malinaw na naintindihan ito ng lalaki. Naintindihan niya na ang paghawak sa kanya ay nagdadala ng malas at nais niyang subukan ito. Binabanggit ni Izumo sa kanya na tumakbo habang may pagkakataon pa, ngunit huli na ang lahat at isang kahon ang bumagsak sa lalaki at ito'y naging parang banana pancake. Samantalang si Izumo ay sinamantala ang pagkakataon upang makatakas mula sa naipit na lalaki, agad itong nag-regenerate at hindi kontento sa nangyari subalit sa kasamaang palad para kay Izumo, nadulas siya sa isang balat ng saging at nahulog mula sa gusali. Habang ang lalaki ay nag-e-enjoy sa isang snack, si Izumo ay nasa kalagayan ng hindi makapaniwala na siya'y mamamatay dahil sa isang balat ng saging, na isang nakakatawang paraan upang mamatay. Binanggit niya na hindi pa siya nakaranas ng kahit anong karanasan sa buhay habang siya ay nahuhulog. Ang kanyang mahalagang mangga ay nahulog mula sa kanyang bulsa at nagmakaawa siyang huwag itong matapos sa ganitong paraan. Malapit na siyang bumagsak sa kalsada kaya't siya ay nag-breakdown habang napagtanto niyang hindi pa siya handa, nang biglang lumitaw ang ating bida upang sagipin siya at gamit ang kanyang kakaibang kakayahan, mahinahon niyang inilapag ito sa lupa at sinabihan niya si Izumo na hindi niya hahayaan itong mamatay. Ito ay dahil naniniwala siya na sa wakas ay natagpuan na niya ang kapangyarihan na magbibigay sa kanya ng tunay na kamatayan. Inamin niya na alam niya ang isang alituntunin na itinatago ni Izumo sa kanya kanina at iniisip niya na kung malalaman niya kung ano ang alituntunin na iyon, maaari siyang gumawa ng mas malupit na unlock. Ang kanyang layunin ay ilabas ang pinakamalupit na unlock sa loob ni Izumo sa pag-asang sa wakas ay matatapos na ang kanyang napakahabang buhay. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang lumipad muli at ipinahayag na oras na upang bumalik sa kanyang hideout at alamin ang kakayahan ng unlock ni Izumo. Subalit mula sa kalayuan, makikita natin na mayroong isa pang tao na nagmasid sa kanila at ang tao sa suit ay ipinaliwanag sa isa pang tao na ang human blood dispenser ay patungo sa kanyang hideout kasama ang tinatawag nilang new breed. Siya ay inatasan na hulihin si Izumo matapos tiyakin ang kanyang kakayahan at sa kanyang hideout, natuklasan ng undead na lalaki na kapag mahabang panahon na hinahawakan niya si Izumo ay nagkakaroon ng malaking malas na dulot nito. Ang susunod niyang gustong subukan ay ang surface area, kaya inutusan niya si Izumo na tanggalin ang kanyang damit upang maabot ang mas malawak na bahagi ng kanyang katawan, kaso hindi ito nangyari dahil biglang tumakbo si Izumo. Hiniling niya sa lalaki na itigil ang kanyang mga eksperimento, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na kasalanan niya ito dahil hindi niya agad ibinahagi kung paano gumagana ang kanyang unlock. Sa kasamaang palad ay natangay ng pako ang jacket ni Izumo at nahubad niya ito. Gumawa pa ng biro ang undead na ang buhok niya ay gaya ng kay Rapunzel at doon ay umiyak siya. Hindi siya makapaniwala na may nakakita sa kanyang napakahabang buhok, ipinaliwanag niya na wala ni isang manggugupit ang makakagupit dito dahil kung mangyayaring ay mamamatay sila. Si undead na laging may solusyon sa mga problema ay kumuha ng gunting at sinimulang putulin ang buhok ni Izumo. Sinabi niya na hanggat siya ay hawak niya ay walang malas na darating sa kanya kaya't tatapusin niya ang paggugupit. Ito ay totoo, ngunit pinapaalala sa kanya ni Izumo na kapag pinakawalan siya, ang lahat ng naipong malas ay tatama sa kanya ng sabay-sabay at kinakabahan siya kung gaano ito kalala, ngunit pinigilan siya ng lalaki at may kumpiyansang ipinaliwanag na siya ay isang undead. Sa kabutihang palad, dati siyang stylist kaya't agad niyang natapos ang paggugupit at nag-aalinlangan si Izumo na tingnan ang kanyang sarili, ngunit nang siya ay tumingin sa salamin, siya ay nasiyahan. Nakita ni Izumo na pinakawalan siya ni undead at pinasalamatan ito at si undead ay mas lalo pang na-excite,
ay sinabi na hawak siya nito ng 15 minuto at inaasahan na ang susunod na malas ay magiging matindi. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari, ngunit makikita natin na natanggal ang kanyang ulo at ito ay ang tao sa SWAT kanina at pinasalamatan si Izumo dahil pinabayaan ni Undead ang kanyang sarili. Bago niya ipaliwanag kung sino sila, doon ay sinabi niya na kailangan muna nilang ilagay si Undead sa isang espesyal na kapsul. Nagtataka si Izumo kung bakit ginawa nila iyon at siya ay nabigla nang dinakip siya. Akala niya ay kakampi sila, subalit tinawanan siya ng mga ito dahil sa kanyang kababawan at ipinaliwanag nila na ang kanilang trabaho ay pagbantay sa mga unselected negators na tulad niya, o sa anumang nilalang na nagdudulot ng kaguluhan sa mundo. Wala siyang ideya kung ano ang pinag-uusapan nila at ipinaliwanag ng lalaki na ang kanyang kakayahan ay lubos na natatangi. Napagtanto nila na ang kakayahan ni Izumo ay nagnenegate sa swerte ng sino mang humawak sa kanya at pinapatay sila, isang kakayahan na bagay para sa pagpatay. Gayunpaman, paghawak sa kanya sa pamamagitan ng tela ay nagpapanatili sa isa na ligtas at sinabi niya na ang kahinaan ng kakayahan ni Izumo ay kapag alam mo ang mga kondisyon nito, madali itong kontrahin gamit ang mga guwantes. Napagtanto ni Izumo na may plano silang gamitin ang kanyang kapangyarihan at sinabi nila na opo, gusto nilang gamitin ito para sa pagpatay at tiyak siya na gusto rin iyon ni Undead dahil magiging isang malupit na sandata si Izumo kung sumunod siya sa kagustuhan nito. Sa wakas, nagsalita si Izumo at sinabi sa kanila na sila ay mali at kahit kakakilala pa lamang nila, ginamit lamang ni Undead ang kanyang unlock sa kanyang sarili para lamang siya ang mamatay. Binanggit ni Izumo na ang bagong zombie na kaibigan niya ay hindi katulad niya, kaso hindi nais marinig ito ng tao sa SWAT at binalaan siya na mag-ingat sa kanyang sinasabi dahil hindi siya mag-atubili na patayin siya sa halip na dakpin. Umiiyak si Izumo dahil taliwas sa iba, hinawakan siya ni Undead nang walang takot at sinisi niya ang kanyang sarili dahil nangyari ito kay Undead dahil ginupit niya ang kanyang buhok, pero siya ay nagpapasalamat na ginawa ito ni Undead. Nagpasalamat si Izumo at sa sandaling iyon, tinamaan ng kidlat ang SWAT na may hawak kay Undead at nagtataka ang ibang mga tao sa SWAT kung iyon ba ay unlock ni Izumo, kaso pinagpasyahan nila na hindi ito dahil ang mga kinakailangan para sa unlock ay hindi na-meet. Inakala nila na ito ay bunga ng sariling malas ni Undead, ngunit sinabi ni Izumo sa kanila na sila ay mali at hindi ito aksidente at sa puntong iyon, labis na natuwa si Izumo nang makitang bumalik si Undead at ang Human Blood Rocket ay labis na nagalit. Sinabi ng tao sa SWAT na walang silbi ang mga baril laban kay Undead at kailangan nilang atakihin siya ng sabay-sabay upang matalo ito, at dagdag pa niya ay maaaring siya ay isang Undead kaso ito'y isa pang baguhan pagdating sa laban. Nagalit si Undead sa narinig at pinaliwanag niya na sa ngayon ay mukha siyang newbie sa paglaban, ngunit ang kanyang nakaraan ay ibang-iba at karaniwan ay wala siyang sapat na espasyo para sa sobrang daming impormasyon kaya't inilalagay niya ang takip sa kanyang utak upang mapanatili ang alaala ng 100 taon at kung hindi, mababaliw siya. Sa pagtanggal ng bagay mula sa kanyang utak, muling nakuha ni Undead ang lahat ng kanyang kaalaman sa pakikipaglaban at madaling tinalo ang mga kalaban. Ngayon lamang napagtanto ni Undead ang nangyari na kung saan ang kanyang ulo na natanggal ay hindi dahil sa unlock ni Izumo. Ang tunay na unlock mula sa paggugupit ng kanyang buhok ay ang kidlat at ito ay lubos na hindi inaasahan, at napagpasyahan ni Undead na kailangan niyang subukan ang delay o time lag ng kakayahan ni Izumo. Napagtanto ng tao sa SWAT na hindi basta-basta si Undead dahil ang mga kasanayan na kanyang naipon sa kanyang mahabang buhay ay siya ring nagsilbing kanyang mga sandata, at napagdesisyonan ng tao sa SWAT na gamitin ang isang pandaraya na estratehiya at nagbanta na papatayin si Izumo kung hindi ibibigay ni Undead ang kanyang ulo na hindi na mag-regenerate. Inisip ni Izumo na wala itong kabuluhan, ngunit pinaliwanag sa kanya ng tao sa SWAT na mukhang malaki ang halaga ni Izumo kay Undead. Labis na nadismaya si Undead dahil ayaw siyang harapin ng lalaki dahil inaasahan niyang ito ay magiging masaya. Nagulat si Izumo nang simulan ni Undead ang pagtanggal ng kanyang ulo. Sinimulan ni Izumo ang isang dramatic na talumpati tungkol sa kung paano hindi niya kayang makita ang mga tao sa paligid niyang nasasaktan, ngunit hindi siya pinapansin ni Undead at tuloy-tuloy na tinanggal ang kanyang ulo. Sinabi ni Undead na wala siyang pakialam sa kanyang nararamdaman, nasiyahan siya buong araw at nais niyang muling makipag-party sa kanya kung sakaling magkita sila muli sa hinaharap. Ibinigay ni Undead ang kanyang ulo, na nagresulta sa pagkawasak ng kanyang katawan habang ang kanyang ulo ay lumilipad sa hangin at nagsimula mag-isip si Izumo kung paano, sa totoo lang,
Alam niya kung paano mag-trigger ng pinakamalaking malas. Pinilit ni Izumo na makalaya mula sa tao sa suit subalit naisip niya na baka hindi magtagumpay ang kanyang plano. Siya ay tumalon at hinalikan sa pisngi ang ulo ni Undead, na nag-iwan ng pagtataka sa tao sa suit kung ano ang ginawa niya. Sinabi ni Izumo sa kanya na wala itong espesyal, naisip niya lamang na magiging maganda kung makahawak siya sa isang tao nang walang pangamba. Alam ni Izumo na ang kanyang malas ay darating at walang ideya ang tao sa suit kung ano ang sinasabi niya. Ngunit tila si Undead ay nakahula dito. Sinabihan si Izumo ni Undead na umalis doon habang siya ay nagre-regenerate at sinabihan ang tao sa suit na siya ay tapos na. Pinaliwanag niya na noong sandaling makaharap ng lalaki silang dalawa ay naputol na ang swerte nito. Sa labas, unti-unting nagliwanag ang kalangitan at hawak ni Undead ang tao sa suit habang tinitingnan ang kahangahangang tanawin. Ito ay isang meteor at ganap itong nagwasak sa buong gusali. Pagkatapos, nag-aalala si Izumo sa zombie pero agad siyang lumabas mula sa usok at di nagbago ang masayang pag-uugali ni Undead habang masayang sinasabi niya na hindi pa siya natatamaan ng meteor sa mukha. Natuwa si Izumo na makita siyang ligtas at binati siya ni Undead sa kanyang magandang swerte at sa wakas, nagpakilala ang dalawa pero wala talagang tunay na pangalan si Undead at nagdesisyon si Izumo na bigyan siya ng pangalan at pinili ang pangalang Andy, dahil siya ay isang Undead. Hindi siya masyadong nag-aalala at labis siyang namangha na ang isang halik ay nagdulot ng ganoong pagwasak. Kaso ngayon ay nagsisisi na siya na nakilala pa niya si Andy, at si Andy naman ay dinala si Izumo sa isang pader habang nakabitay ang lato-lato nito, at muling hiniling na makipagtalik dahil ito daw ang magpapalabas sa unlock sa pinakamalupit na paraan. Ngunit hindi isinasaalang-alang ni Andy ang damdamin ni Izumo. At si Izumo ay nahihirapan sa pag-iisip kung ano ang sasabihin bago matapos si Andy sa kanyang pag-eehersisyo. Bago pa man maging sobra si Andy, biglang sinabi ni Izumo na ang unlock ay nakabase sa kung gaano siya ka-attracted sa isang tao at kung mas gusto niya ang isang tao, mas malala ang pinsala ng unlock. Bukod kay Andy at sa kanyang mga magulang, hinalikan din ni Izumo ang kanyang lolo noon kung saan sobrang natakot talaga siya, at ang unlock na nakuha lang nito bilang resulta ay isang bali sa bukong-bukong. Namatay ito pagkatapos ng 3 taon, ngunit matagal na panahon iyon upang isipin niya na dahil iyon sa kanyang unlock kaya't ito'y patunay na kung mas gusto niya ang tao, mas malala ang unlock na mararanasan. Kung ganun nga, kung susubukan ni Andy na gawin iyon sa kanya ngayon, magagalit siya kay Andy habang buhay at ang makukuha lang ni Andy na unlock ay hindi ganoon kadelikado. Naintindihan ito ni Andy at ang bagong impormasyon ay nagbago sa kanyang plano. Sinabi niyang hindi niya maaaring pabayaan na mamatay si Izumo at hinihiling na sumama siya. Sinundan ni Izumo si Andy at dinala siya sa isang kwarto na puno ng armor at mga baril. Dahil sa matagal na panahon na nabubuhay si Andy, mayroon siyang mga base sa buong mundo para sa kanyang mga pangangailangan at sa ganitong paraan, maaari niyang harapin ang mga soap guys kung susubukan nilang habulin siya. Ngayon sila ay nandoon, nagsimula si Andy sa kanyang plano at binigyan si Izumo ng proteksyon laban sa lahat ng klase ng panganib. Ito ay paraan upang protektahan si Izumo kung sakaling susubukan siyang habulin muli ng mga lalaki, lalo pat may nangyaring pag-atake kahapon. Doon ay sinabi ni Izumo na natakot ang mga ito dahil sa pagbagsak ng meteor kahapon, pero kahit totoo ito sa pananaw ng mga karaniwang tao, kaso lang hindi ito totoo para sa kalaban nila dahil sa mayroon silang mga grupo ng mga tao na kayang sumalungat sa mga patakaran ng mundo, tulad na lang nila. At pagkatapos ng pangyayari, alam na nila kung ano ang kanilang mga kakayahan at habang sila ay nag-uusap sa kung ano ang mangyayari sa magiging kinabukasan nila, at dahil sa problemang ito, malamang malaki ang disadvantage nila. Noong 50 taon na ang nakalipas, nahuli dati ng mga kalaban si Andy at marami silang ginawa sa kanya. Pinatagal siya sa isang laboratorio ng 10 taon habang paulit-ulit siyang sumailalim sa investigasyon. Nagulat si Izumo nang malamang mahigit 50 taon na si Andy at tinanong niya kung gaano na siya katanda. Subalit, tinanong muna siya ni Andy at binanggit kung ano sa palagay niya ang gagawin sa kanya kapag siya ang nahuli, o ilang tao ang mamamatay habang sinusubukan nilang alamin ang mga alituntunin ng unlock. Baka putulin pa nila ang kanyang mga daliri upang tingnan kung gumagana pa rin ang unlock, o baka pilitin sa kanyang makipagtalik sa iba't ibang paraan upang makita kung ano ang mangyayari. Na-realize ni Izumo na mas masahol pa sila kaysa kay Andy kaya kailangan niyang umasa kay Andy na protektahan siya. Dahil dito,
Naglakbay sila magkasama at tinanong ni Izumo si Andy kung may partikular bang lugar silang pupuntahan, ngunit sinabi niya na susundan lang nila kung saan sila dadalhin ng daan, o sa madaling salita, tatakbo sila ng walang humpay hanggang sa maubos ang kanilang gasolina. Nag-alala si Izumo dahil sa maaari silang mahuli kapag naubusan na sila ng gasolina, kaya naisip niya na baka mas mainam para kay Andy kung iiwanan na lang siya, dahil sa maaaring ipadala na naman siya sa laboratorio kapag siya ay nahuli. Kaso wala sa plano ni Andy na iwan si Izumo hanggang hindi ito mahulog sa kanya at mapatay siya gamit ang unlock. Nagpasalamat si Izumo sa pagtanggol sa kanya ni Andy, ngunit sinabi niyang hindi siya mai-inlove rito kaso tiyak si Andy na mangyayari ito sa huli. Habang patuloy na nagtatalo si Izumo at Andy doon ay napansin ni Andy ang isang biyak sa kalangitan at napagtanto na dumating na ang organisasyon, at 50 taon na ang nakakaraan ang mga nag-capture sa kanya ay lumabas mula sa isa sa mga warp gate, kaya sinabihan ni Andy si Izumo na magtago habang sinugod sila ng Union. Isang higanting robot ang umatake kay Andy at tumilapon naman si Izumo sa kalapit na kalsada dahil sa malakas na puwersa, ngunit halos hindi siya nasaktan dahil sa protection gear na suot niya, pero di ko masabi ang parehong bagay para kay Andy. Sinubukan ni Izumo na lapitan si Andy, kaso lang may nagpigil sa kanya at napansin niyang siya ay nakadikit sa isang lalaki at pagtingin niya dito, napagtanto niya na isa ito sa mga kalaban kaya sinubukan niyang makawala sa lalaking ito at baka magkaroon pa ng isang eksena na maaaring mawala sa konteksto. Sinabihan ng lalaki ang robot na nahuli na niya si Izumo, kaya inutusan siya ng robot na patayin niya ito ayon sa kanilang utos habang hinuhuli naman niya si Andy. Kaso lang hindi nais ng lalaking may buhok na asul na patayin si Fuko dahil sa kanyang kagandahan. Samantalang si Andy ay nakaligtas mula sa kamay ng robot at handa nang sugurin ito gamit ang kanyang espada, ngunit biglang tumigil siya. Inakala ni Izumo na ang lalaki na hawak siya ang may kagagawan ng pagtigil ni Andy, pero nang suntukin siya bumalik ang kanyang galaw at napagtanto niya na may kakayahan ang dalawang kalaban na kontrolin ang katawan ng iba. Ang malaking lalaki ay maaaring i-paralyze ang isang tao at ang may buhok na asul ay maaaring kontrolin ang katawan nila, kahit hindi alam ni Andy kung paano nila ito nagagawa, doon ay pinuri siya ng may buhok na asul sa kanyang matalas na pag-iisip, subalit sinabi nito na ang pagkakaalam niya ay hindi magbabago sa kinalalagyan niya. Lumapit si Andy sa robot at sinuntok siya nito sa mukha, subalit matapos masuntok ay agad na bumawi si Andy at binalik ang suntok sa robot at ito ang kanyang paraan ng pakikipaglaban, nagpapatama siya at pagkatapos ay babawi matapos siyang tamaan. Iniisip ng may buhok na asul na lalaki, si Shen, na ito'y isang baliw na paraan ng pakikipaglaban, lalo pat nadarama ni Andy ang sakit sa bawat suntok sa kanya. Itinanong ni Izumo kay Shen kung talaga bang habang buhay silang hahabulin ng Union at sinagot siya ni Shen na totoo iyon, lalo pat matapos ang pagbagsak ng meteor, dahil doon tumaas ang antas ng panganib ni Izumo mula 5 hanggang 8 sa isang scale ng 10. Kaya saan man sila magpunta, palaging may manghuhuli sa kanila pero ito ay kung makatakas sila ngayon at tinanong ni Izumo kung bakit hindi hinuhuli sina Shen at ang kasama nitong robot, at ipinaliwanag ni Shen na sila ay mga espesyal dahil sila ay kasama sa 10 miyembro ng isang espesyal na koponan sa Union. Kapag naging bahagi ka ng koponan, wala nang manghuhuli sa'yo basta't tutupad ka sa mga misyong ibinibigay nila, may mga pagsusulit pa rin bago ka maging bahagi ng koponan. Pero bago papatayin ng robot si Izumo, sinabi nito na walang bakanteng pwesto sa koponan at hanggat walang bakante ay wala ring bagong miyembro, pero bago tamaan si Izumo ng kamay ng robot, biglang dumating si Andy para sagipin siya. Sabi ni Andy na magandang ideya ang sumali sa Union upang hindi na sila paghahabulin, at kung tatanggap lang ng bagong miyembro kapag may bakante, kailangan lang nilang alisin ang dalawang ito para magkaroon ng pwesto. Pag sumali sila sa koponan ay hindi niya alam kung ano ang gagawin nila, pero sigurado lang siya sa isang bagay na hindi niya hahayaan na mamatay si Izumo o ibigay siya sa iba. Ito ay nagpakilig kay Izumo at posibleng magsimulang mahulog ang loob niya kay Andy. Tinanggal ni Izumo ang kanyang guwantes at hinipos si Andy bago tumakbo palayo, subalit bago siya umalis, humarap si Izumo kay Andy at sinabi na malamang ay malaki ang epekto ng kanyang unlock ngunit hindi ito sa mahal niya si Andy o anuman. Habang patuloy siyang nagsasalita, lumapit si Andy sa dalawang kalaban hanggang sa biglang may dumaang malaking truck at silang lahat ay nilamon ng malalakas na apoy.
Lumipad palabas si Andy at inayos ang kanyang katawan, subalit ang dalawang kalaban ay walang sugat mula sa sunog at dahil hindi nagtagumpay ang unang plano, gumawa si Andy ng bagong hakbang at kailangan niyang alamin ang tunay na kapangyarihan ng dalawa habang siya ay nakatago sa isang gusali. Base sa kanyang obserbasyon sa tuwing nalalagay siya sa mode ng pakikipaglaban, pinipigil ng malaking lalaki ang lahat ng kanyang kilos at di niya alam ang tungkol kay Shen kaya't naisip niyang maghintay hanggang malaman niya ito, kaso biglang napansin niya ang ilang dinamita na may timer. Pagdating ng 0, gumuho ang gusali at iniisip ni Izumo kung bunga ba ito ng kanyang unlock o simpleng aksidente lang at sa mga guho, bumangon ang malaking robot at inayos ang kanyang suit na siyang nagligtas sa kanya. Nais niyang tapusin agad ang misyon kaya't hinanap niya si Andy at nakita niya ang kamay nito sa guho, ngunit nang bunutin niya ito, isa itong paglinlang at lumitaw si Andy mula sa likod at ginamit ang kanyang daliri bilang baril at binaril ito sa ulo. Nakita ni Shen si Andy at nakita niyang patay na ang kanyang kasama, ngunit handa pa ring lumaban si Andy kahit may pwesto na siya dahil kailangan pa rin niyang makuha ang pwesto para kay Izumo. Dumating din si Izumo at nakita niya si Andy na nakikipaglaban kay Shen. Subalit tuwing sinusubukan ni Andy na umatake kay Shen, lagi itong nauunang umiwas at napansin ni Andy na hawak ng babae ang kanyang espada kaya't hiningi niya ito, ngunit bago pa man niya magamit ang espada upang mapatay si Shen doon ay biglang naantala ang kilos ni Andy. Naisip ni Izumo na gawin ang kanyang unlock sa pamamagitan ng paghawak kay Shen kaso iniiwasan din ito ni Shen. Sinabi ni Shen na ang kanyang kapangyarihan ay kumukonekta sa kanilang isip kaya't imposible para sa kanila na masaktan siya o makatakas. Pero dahil patay na ang kanyang kasama, may bakanteng pwesto para sa kanila sa kanilang grupo at tinanong niya kung sino sa kanilang dalawa ang sasali at sinabi ni Andy na kung ganoon, si Izumo na lamang ang sasali sa kanila at siya ay handa muling makuha at makulong sa isang laboratorio. Naisip ni Izumo na kakaiba si Andy na handang mag-alay ng kanyang sarili ng ganon kabilis, pero tiwala si Andy na makakalabas din siya sa huli at kahit matanda na si Izumo pagdating ng araw na iyon, ay hahanapin at makikita niya ito bago pa man ito mamatay. Akala ni Shen ay tapos na ang lahat at hinikayat si Izumo na sumama sa kanya, pero itinapon ni Izumo ang kanyang jacket at hiningi kay Shen na tignan siya sa loob ng 10 minuto. Ayaw din tumingin ni Shen dahil magiging epekto rin ito sa kanyang kapangyarihan, ngunit nagsabi si Izumo na kailangan niya dahil plano nilang mag-relax at mag-unwind kasama si Andy, pero wala ang relaxing part. Dahil sa kanyang unlock, hindi pa siya nakakaranas ng romantic na relasyon at ngayon na may tao na handang ibuwis ang kanyang kalayaan para sa kanya, naisip niya ito bilang isang paraan para bigyan si Andy ng pinakamagandang pagkakataon na mapatay dahil sa kanyang unlock. Kung kinakailangan nila itong gawin sa daan, gagawin nila ito at dahil dito natawa si Shen sa kanilang sitwasyon at binigyan sila ng opsyon na manatiling magkasama, kung magagawa nilang patayin ang isa sa mga kasamahan niya sa union. Kapag nagtagumpay sila, pareho silang makakasali at sinabi niya sa kanila na 3 araw mula ngayon, may isa sa kanila na mula sa Russia ang siyasatin ang isa pang negator, at kung maaari nilang patayin ang tao na iyon ay maaari na silang sumali. Ngunit marami pa rin ang maghahabol sa kanila at pagkatapos nito, umalis na si Shen at may destinasyon na sila, kaso lang wala silang passport kaya't mangangailangan sila ng tulong sa pagpunta doon. Tinanong din ni Andy si Izumo kung ilang taon na siya at sinagot siya na 18 taong gulang. Natuwa si Andy at sinabi na pwede na siyang uminom sa Russia, kaya pagkatapos ng lahat ng ito, magkakaroon sila ng vodka party. Sa mga sandaling iyon, may isang babae sa isang satellite space station na ginagamit ang mga kamera nito upang tingnan ang Earth at hanapin ang isang yate na ginamit ni Andy at Izumo. Masaya si Andy sa kabuuan ng biyahe dahil ipinagawa niya ang yacht na mas mabilis kaysa sa normal. Hindi ganon kasaya si Izumo dahil nakabaluktot siya sa ilalim ng kanyang upuan, dahil natatakot pa rin siya sa ginagawang pag-atake at panghahabol ng ibang mga miyembro ng Union habang papunta sila sa Russia. Pero hindi naman natatakot si Andy sa mga banta na ito. Hindi niya lang kinuha ang kanyang yate mula sa daungan para lang magtago si Izumo sa ilalim ng upuan, inilabas niya ito at sinabihan na mag-enjoy at ito ay isang utos. Sa huli, ang lahat ng takot ni Izumo ay may kabuluhan dahil sa sila ay inaatake ng mga miyembro ng Union habang sila ay nasa karagatan, at napilitan si Andy na kunin ang kontrol ng manibela upang iwasan ang mga pag-atake laban sa mga missile.
Sigurado si Izumo na sila ay malilipol dahil walang paraan na makakaiwas ang isang yate laban sa isang fighting jet, ngunit hindi masyadong nag-aalala si Andy dahil sa pinakamasamang sitwasyon, at maaari lang nilang gamitin ang unlock upang makatakas sa sitwasyon sa tulong na rin ng natural na kalamidad. Pero sinabi ni Andy na hindi ganoon ang pangyayari at hindi lang ito isang madaling pag-atake, ngunit sinabi niya kay Izumo na ang lahat ay tungkol sa paggamit ng kanyang kakayahan ng tama. Kinuha niya ang isang granada at ipinaliwanag na maaaring gamitin ang kanyang kakayahan para sa mas marami pang bagay maliban sa pag-iwas sa kamatayan. Sa kasong ito, kung siya ay bahagyang magputol ng kanyang braso at pagkatapos ay gumawa ng bagong braso sa parehong parte, maaari niyang gamitin ito para itapon habang hawak ang isang granada sa kanyang kamay. Sumabog ang granada na iyon at nagdulot ng malawak na kasiraan sa jet at iniisip ni Izumo na sila ay ligtas na, pero ipinaliwanag sa kanya ni Andy na kinakailangan pa nilang patayin ang isa pang miyembro ng Union na may parehong gintong emblem na meron si Shen, na malamang na nagpapatunay na ang taong iyon ay isa sa miyembro ng 10 Negators ng Union. May magagandang ideya si Andy kung sino ang ilan sa mga Negators na iyon, at isa na rito ay ang tao na gumawa ng di matinag na katana na hawak ni Andy. Ang isa pa ay ang baliw na siyentipiko na nag-eksperimento sa kanya matapos siyang madakip 50 taon na ang nakakaraan kasama na rin doon ang tao na nagdakip sa kanya. Ang huling babaeng ito ay kayang lumikha ng mga hindi nakikitang harang mula sa kawalan, na kung paano niya nahuli si Andy sa unang paghaharap nila at gayunpaman, si Izumo ay nagpahayag na hindi magiging ganon kadali ang paggamit ng unlock para sa mga sitwasyon na iyon. Ngunit habang may isa pang jet na papalapit, sinabi ni Andy na kailangan niyang maunawaan ang limitasyon ng unlock bago pa sila makapasok sa mas masamang sitwasyon. Napagtanto ito ni Izumo at naisip na ang ibig sabihin nito ay kailangan nila maging close ni Andy para sa isa pang yugto ng kanilang pagmamahalan, na hindi niya itinanggi. Sa pagitan ng mga pangyayari, nakikita natin ang babae mula sa space station na tinitingnan ang lupa at nagsasalita sa kanyang sarili tungkol sa kanyang pagmamahal kay Andy. Maari nating ituring siya bilang isang yandir. Siya ay nagpaputok ng kanyang mga invisible barrier patungo sa karagatan at agad na sinira ang bangka. Natagpuan ni Andy ang kanyang sarili sa ilalim ng tubig at nagtataka kung ano ang pwedeng sumalakay sa kanila at subalit bago niya isipin ang mga iyon, kinailangan niyang isipin muna si Izumo at iligtas ito mula sa pagkalunod. Natagpuan niya si Izumo na nakahandusay sa ilalim ng mga parte ng bangka at lumangoy papunta sa kanya upang iligtas bago ito mamatay. Ipinasok niya ang kanyang sarili sa ilalim ng bangka at ginamit ang bilis ng kanyang pag-regenerate upang lumikha ng sapat na puwang upang madala si Izumo pataas. Nagsimula siyang lumangoy paitaas, ngunit sa kanyang paglalangoy napansin niya ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng ideya at niligtas niya si Izumo at nilagay sa isang lumulutang na piraso ng bangka at binuhay ito, bago sabihin na itaas ang mga kamay dahil sa rason na na-corner na sila ng mga Union. Isang spotlight ang nakatutok sa kanila at tinanong si Andy kung balak niyang sumuko, ngunit ang totoo ay inubos niya lamang ang oras ng mga ito para sa kanyang plano, at gusto niyang gamitin ang unlock para makatakas at makatulong sa kanila na mas maintindihan kung paano ito gumagana. Sa ngayon tuwing nagkakaroon ng unlock, ito ay gumagawa ng epekto at nagpapadala ng mga bagay mula sa malayong lugar katulad na lang ng kidlat at meteor, ngunit ano ang espesyal sa mga pagkakataong ito? Ito ay parehong mga sitwasyon kung saan ang pagkakaugnay sa pagitan ni Izumo at Andy ay may malaking halaga para sa kanya. Kaya't kinailangan nitong dalhin ang isang bagay na proportional sa resulta ng stroke ng unlock at ngayong oras na ito, natagpuan niya ang isang bagay na dapat maging proportional sa unlock kaya't ito ang malamang na mangyayari. Ngunit ngayon na marinig niya si Andy tungkol sa mga binanggit nito, siya ay labis na nalilito dahil wala pa siyang karanasan sa paghalik subalit iyan ang oras na sinasabi ni Andy na kinailangan niyang bigyan siya ng CPR dahil siya ay nalunod at ang kanyang damit ay naging sagabal kaya't kinailangan niyang tanggalin ang mga ito. Siya ay labis na nahihiya na malaman na nakita at hinawakan ito ni Andy, ngunit sinabi ni Andy na kahit matapos ang mga chest compressions, hindi pa rin siya nagising, kaya't ginawa niya ang mouth-to-mouth sa kanya. Ang kahihiyan ni Izumo ay umabot sa pinakamataas na level at kasabay nito ay ang pagsabog ng bulkan na kanilang kinatatayuan at sumakay sila patungo sa jet. Ngayong nasa malapit na sila at tamang distansya, nag-shift si Andy sa Demon Slayer mode at isinagawa ang isang sword strike na pumatay sa piloto ng jet, ngunit tiniyak niyang huwag wasakin ang cockpit, kaya't ang jet ay unti-unting bumabagsak nang wala sa kontrol.
Pumasok siya sa cockpit kasama si Izumo at ginamit ito para makatakas at sa ngayon, alam na nila na kinakailangan lang nilang kilalanin ang isang bagay na maaaring gamitin ng unlock at magkaroon ng proportional na halaga ng contact upang ito'y sumabog. Dahil dito, sila ay malaya pa rin at mayroon pa silang bagong paraan ng transportasyon at sa tulong nito ay maaari silang makarating sa Russia ng mabilis at kaya't nagmadali sila, ngunit sa umaga ay sinimulan ng jet ang self-destruct sequence dahil malamang na natuklasan ng mga tao sa Union na ninakaw nila ang jet. Dahil dito kinailangan nina Andy at Izumo na mag-eject upang iwasan ito, ngunit ngayon sila ay bumabagsak mula sa kalangitan pero masaya pa rin si Andy dahil mayroon siyang kakayahan na iligtas si Izumo, at kahit papaano ay alam niyang maliligtas niya ito. Siya ay naglanding sa lupa ngunit nabali ang bawat buto sa kanyang katawan sa pagkakasunod-sunod at hinagis si Izumo upang iligtas ito mula sa paglanding, pagkatapos ay itinuloy lang niya ang pagtakbo na tila walang nangyari. Ngayong sila ay nasa lupa na, sinabihan ni Andy si Izumo na manatili silang magtago dahil maaaring darating na ang negator sa anumang sandali, ngunit ang pansin ni Izumo ay nakuha nang makita niya ang magandang tanawin sa harap niya. Ito ang unang pagkakataon na lumabas si Izumo sa ibang bansa mula nang maging isa siyang reckless pagkatapos niyang malaman ang kanyang unlock, kaya't sinabi ni Andy kay Izumo na pwede siyang magkaroon ng oras para mag-enjoy kung gusto niya. Ang mga yon ay itinuturing na isang lihim na organisasyon, kaya't malamang na hindi sila susubukan na atakihin habang may mga tao sa paligid. Sinabi niya kay Izumo na hahanapin niya ang isa sa kanyang mga kasamahan sa digmaan upang makita kung makakatulong sila kung kinakailangan bago siya umalis. Bago ito umalis, tinanong ni Izumo si Andy kung ang taong darating dito para mag-imbestiga ay reasonable, at baka pwede nilang pag-usapan na lang ang sitwasyon kaso binanggit ni Andy na ito'y kanyang papatayin. Kinakailangan niya pa ring makuha ang isa sa mga pwesto ng mga kalaban para sa kanyang sarili, kaya't ang sino man na magpakatanga na maging reasonable sa ganitong sitwasyon ay hindi mabubuhay. Sa kabilang banda, tinanong ni Andy si Izumo kung may pagkain siyang hindi gusto dahil may kaibigan siyang may restaurant na nais niyang puntahan pagbalik niya ngunit sa ngayon, mag-enjoy lang muna siya ng konti. Sa kasamaang palad, hindi masyadong alam ni Izumo ang tungkol sa kaligayahan na tinutukoy ni Andy, at hindi siya pwedeng makikipag-ugnayan sa mga lokal dahil ang pagpansin niya sa kanila ay nakamamatay at ang masaklap ay di rin siya marunong mag-Russian. Sa tabing dagat, nakarating siya sa isang babae na nagpipinta at ito pala ay ang babae mula sa spaceship na may mga force fields. Hindi ito nakakakilala kay Izumo ngunit agad na sinabi niya na siya ay nagmula sa Japan na siyang gustong lugar ng babae. Napansin ng babae na ang suot ni Izumo ay kamukha ng Japanese school uniform, ngunit wala siyang alam tungkol dito dahil hindi siya nag-high school at napansin ni Izumo ang ginagawang painting ng babae at nagsabing maganda ito, kaya't kumuha pa siya ng isa pang canvas at inalok si Izumo na mag-paint kasama niya. Bagamat nag-paint na si Izumo dati, hindi niya ito iniisip na magaling siya at una siyang tumanggi sa alok kaso naalala niya ang sinabi ni Andy na mag-enjoy siya at malamang, magiging masaya ito. Naglaan ng gabi ang dalawang babae sa pagpipinta, at nagsimulang mag-usap ang dalawa at doon ay tinanong niya si Izumo kung gusto ba niya ang mga bagay na nagbabago o ang mga bagay na nananatiling pareho. Sa personal na pananaw ng babae, mahal niya ang mga bagay na nananatili pareho at hindi naaapektuhan ng mga pangyayari sa paligid, kaya't mahal niya ang sining at si Izumo ay hindi alam kung paano sagutin ang ganoong tanong kaya't kailangan muna niya ng kaunting panahon para mabahagi ang sagot. Patuloy silang nagpipinta kasama ang isa't isa at pagdating ng gabi, natapos na rin ang ginagawang painting ni Izumo at ipinakita niya ito sa babae, ngunit labis itong naguguluhan sa mga maliwanag na ilaw na ginuhit ni Izumo sa paligid ng buwan. Natutunan natin na sa mundong ito ay wala talagang mga bituin ngunit naisip ni Izumo na mas magiging maganda ang gabi kung may karagdagang mga ilaw sa kalangitan, kaya't idinagdag niya ang mga ito at mayroon din siyang sagot sa tanong ng babae tungkol sa pagbabago. Hanggang sa 4 na araw na nakalipas, stuck siya sa parehong paraan sa loob ng maraming taon, ngunit pagkatapos ay nakilala niya ang isang kakaibang lalaki at nangyari ang maraming bagay kasama na ang mga paghalik, pagkidnap, pagsabog at mga karanasan na halos mamatay na siya, at marami pang mga pangyayari ang naganap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nagawa ni Izumo na baguhin ang kanyang sarili para sa kabutihan at sa ganitong konteksto, masasabi niyang tunay na pinapaboran niya ang pagbabago kaso lang hindi sumasang-ayon ang babae sa sagot ni Izumo, ngunit sinabi niyang nauunawaan niya ang ibig sabihin ni Izumo.
Habang ito ay nangyayari, bigla na lang lumakad ang babae sa ibabaw ng lawa at tumayo sa ibabaw ng tubig at pagkatapos ay inangat nito ang malaking piraso ng tubig, at ito'y lumutang sa himpapawid na gumawa ng pagkagulat kay Izumo. Pagdating ni Andy sa dalampasigan, sinubukan niyang tagain ang babae kaso nagawa nitong i-block at itulak si Andy palayo at habang bumabagsak, tinawag niya itong Gina at sinabi na sobra itong naglagay ng make-up sa mukha bago siya muling nagland sa tabi ni Izumo. Tinanong ni Izumo kung sino ang babae, at ipinaliwanag ni Andy na ito ang babaeng nagkidnap sa kanya 50 taon na ang nakakalipas, ibig sabihin, si Gina ay nasa edad na higit pa sa 60 taon sa kasalukuyan. Binanggit ni Gina na may natanggap siyang ulat ukol sa nangyayari at alam niyang pumunta sila rito upang patayin siya para makuha ang pwesto niya sa 10 seats, pero kung nais nilang subukan siyang patayin, hindi ito magiging madali para sa kanila. Si Izumo ay sumakay sa likuran ni Andy habang sila'y naghahanda para sa laban at sa halip na sugurin sila, tumakbo si Gina para yakapin si Andy, kaso hindi siya interesado sa yakap nito at kumuha ng espada at inatake. Nainis si Gina dahil sa pagtanggi ni Andy na may akap ito matapos ang 40 taon, naghanda siya ng atake kaso bago mangyari ang anumang sakuna, tinanong ni Izumo si Gina kung siya nga ang nakahuli kay Andy 50 taon na ang nakararaan. Pagkatapos ng maikling kilig, kinumpirma ni Gina na siya nga ang nakahuli at nagbantay kay Andy nang siya'y ibinilanggo ng unyon, hindi maintindihan ni Izumo kung paano naging posible ito at dahil tila magkaedad lang sila ni Gina, kaso sinabi ni Andy na 16 lang siya noon kaya't dapat ay nasa 66 na si Gina ngayon. Subalit hindi gustong pag-usapan ang edad ng 60 taong gulang na high school girl, kaya't ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang takpan ang bibig ni Andy. Nang wala ng ibang paraan para makawala sa paghawak niya, sinaktan ni Andy ang bahagi ng kanyang mukha at si Gina ay labis na desperado at sinubukan na halikan ang kanyang naputol na mga labi, ngunit inalis ito ni Andy bago pa makagawa ng paghalik si Gina dito. Binuo muli ni Andy ang kanyang mukha at sinabing kailangan niyang hanapin ang paraan para labanan ang kapangyarihan ni Gina, kaso nang makitang labis na malapit siya kay Izumo doon ay pinagalitan siya ni Gina na siya ang unang umibig kay Andy, kaya't sa kanya ang karapatan. Noong unang pagkikita nila, siya ang hunter at si Andy ang hunted, ngunit nagtagumpay siyang mahuli siya kaso wala nang puwang sa mesa nun kaya't nakapiit si Andy sa isang selda. Nagpunta si Gina upang makausap siya at humingi ng paumanhin sa pagkakahuli niya, dahil sa pilitang sumunod lang siya sa mga utos subalit binanggit ni Andy na huwag itong intindihin, dahil siya ang natalo sa kanilang laban at wala siyang kinaiinisan kay Gina. Dagdag pa niya sa kanya na sa huli ay makakawala siya at umaasa siyang magkakaroon sila ng rematch, at tiyak na hindi na siya muling matalo at ang mga salitang iyon ay nagdulot ng sobrang kasiyahan sa puso ni Gina, ngunit 10 taon pagkatapos ay nakawala siya mula sa selda nang walang pagpaparamdam sa kanya at nagtago sa loob ng 40 taon. Ngunit pagkatapos niyang makilala si Izumo, nabago ang kanyang takbo at nagsimulang mag-ikot-ikot, iniwan ang malinaw na marka na maaaring sundan ni Gina habang ito ay nagsasalita. Habang ibinabahagi ito ni Gina, binato ang ilang granada sa kanyang pagmumukha at kahit may sunog sa likuran niya ay hindi pa rin siya naapektuhan at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Binanggit niya na sumang-ayon si Shen na ipagbigay alam sa kanya kung sakaling makita niya si Andy, ngunit ngayon si Andy ay gumagawa na ng paghahamon sa kanya. Ngunit may magandang resulta sa paghahamon na iyon dahil namatay ang kasama ni Shen, kaya't may bakanteng pwesto sa mesa, at iyon ang kailangan ni Gina para mapanatili ang kalayaan ni Andy. Hinagis ni Andy ang isang flashbang na pansamantalang nagpapabulag kay Gina, ngunit kahit na siya'y nabubulag ay hindi pa rin nasira ang kanyang harang sa paligid at gayunpaman, natutunan ni Andy kung anong uri ng atake ang gumagana sa kanya at kung ano ang hindi, at ito'y sa pamamagitan ng pag-eksperimento. Nagtanong si Izumo tungkol sa mga kasamahan niyang sundalo na dapat sana'y tumulong, ngunit sinabi ni Andy na sila'y patay na lahat, dahil sa lagpas na sila sa 80 taon. Ngunit ipinaalala niya kay Izumo na mag-relax dahil tiyak na malalaman niya kung ano ang kayang gawin ni Gina. Nag-eksperimento siya sa lahat ng nakita niyang ginawa ni Gina at ang una ay inangat niya ang lawa at pagkatapos, gumamit siya ng telekinesis upang iangat pa ito at sa huli, siya'y nakakagawa ng mga hindi nakikitang harang at hagdanan. Kung iisipin niya, ang kakayahan ni Gina ay ang pagpapalakas ng mga bagay at ano kaya ang abilidad na kanyang pinapalakas para gawin ang mga harang na iyon,
At kung simpleng pagpapalakas lamang ito, dapat ay maaari pa rin niyang masira ito gamit ang kanyang espada. Hinagis ni Jenna ang kanyang sombrero patungo sa kanila, at habang ito'y lumilipad at nagkaroon ng pinsala sa ibaba ng katawan ni Andy, nakita niya ang isang bagay na nagbigay sa kanya ng mabuting ideya tungkol sa kakayahan ni Jenna. Nang bumagsak siya, binanggit ni Jenna na siya'y nagpigil dahil sa kailangan niyang protektahan si Izumo at mas magiging simple sana ang lahat kung namatay lang si Izumo doon pa lang sa yate, ngunit hindi na iyon mahalaga kay Andy patungkol sa kanyang mga salita, kung tadhana man iyon o hindi. Si Izumo ay isa sa kinikilig sa mga salita ni Andy at doon ay naguguluhan si Gina. Dagdag pa nito na hindi niya hahayaang mamatay si Izumo bago niya ito nasumpungan, at si Gina ay medyo seloso at handang umatake upang kunin ang ulo ni Andy tulad ng dati, para mapanatili ito sa kanyang tabi ng walang katapusan. Napagtanto ni Izumo na kamangha-mangha na inaatake na ni Andy si Jenna ng direkta matapos niyang hulihin ito 50 taon na ang nakararaan, ngunit sinasabi ni Andy na natuklasan na niya kung ano ang itinatago ni Jenna kaya't kaya na niyang talunin ito. Ngayon ay nilalagay niya ang isang granada sa kanyang bibig kaya't nagulat dito pati si Jenna at pagkatapos, hiniwa niya ang kanyang ulo at pinasabog ito sa langit at doon ay sumabog ang granada, binalutan ng red juice ang buong baybayin at sinabi ni Andy na tiyak na alam na niya. Habang ang kanyang ulo ay nagliliyab pababa, binanggit niya na ang kakayahan ni Jenna ay ang paggawa ng pagbabago sa pisikal na anyo ng isang bagay, at ginagamit niya ito upang itigil ang pagbabago ng direksyon ng hangin, na siyang nagiging mga hindi nakikitang harang. Hindi masyadong nag-aalala si Jenna dahil alam niyang walang magagawa si Andy laban dito kasama ang kakayahan nitong undead, ngunit kahit ganon ay may kasama naman siyang Izumo at binuo niya ang kanyang katawan mula sa suot na damit ni Izumo, humihiling ng tulong. Matapos ang 3 episode ng kaguluhan, sumukol na si Izumo bilang unlock generator at nasadsad ang kanyang malalaking dibdib sa likod ni Andy para sa mas epektibo na flesh contact. Si Gina ay galit nang makita ang mga malalaking dibdib ni Izumo na nakadikit sa kanyang lalaki at nagalit dahil pagdating sa sukat ng kanyang dibdib ay wala siyang laban, nagsasabing kaya daw siya nilalapitan ni Andy dahil lang sa naglalakihang airbags nito, pero sa loob ng 20 taon, siguradong mangangayayat na iyon. Subalit ipinahayag ni Izumo na ang kanyang mga dibdib ay mananatiling bilog at malusog magpakailanman. Binanggit ni Gina na siya lang ang makakapagpanatili ng kanyang anyo magpakailanman dahil ang kanyang kakayahan ay hindi nagbabago. Gayunpaman, ipinunto ni Andy na ang kanyang kakayahan ay para lamang sa mga banyagang target, may 2 uri ng nega abilities at ito ang katulad ni Andy na bilang undead na tanging sa kanya lamang nag-aapekto, at ang katulad ni Izumo at ito ang unlock, na tanging sa iba lamang nag-aapekto. Kaya't sa pamamagitan ng kanyang paggamit sa kanyang kapangyarihan, tiyak na ito ay maaaring makaapekto lamang sa mga banyagang target. Sinubukan niyang sabihing kayang gamitin ito sa kanyang sarili dahil mukha pa rin siyang hindi tumatanda matapos ang 50 taon, ngunit ang totoo, iyon ay dulot lamang ng mga make-up na nagpapakita na siya ay mukhang bata pa rin. Patungkol ulit sa dibdib at ang maliliit niyang watermelon ay tila nabawasan na ng kaunti at sa totoo lang, siya'y sigurado na hindi niya kayang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa anumang uri ng organic na material. Lahat ng sinabi niya ay totoo, ngunit ito ang bahagi ng dahilan kung bakit siya nagagalit at doon ay ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang masaktan si Andy, ngunit ito'y naiiwasan ni Andy at lumilipad palayo. Binanggit ni Andy na wala namang dahilan para magalit siya dahil gusto niya pa nga ang matatandang puwet at mas pinipili niya ito. Pero nagagalit pa rin si Jenna at ngayon ay kayang-kaya na ni Andy na iwasan ang mga atake dahil nakakakita na siya ng mga kamay na gawa sa hangin na papunta sa kanya. Isa na itong solusyon sa kanyang problema, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano niya malalabanan ang harang sa paligid ni Jenna. Nagsalita si Izumo dahil napansin niya ang isang bagay, kaya't pinaikot ni Andy ang kanyang katawan na nasa loob pa rin ng damit ni Izumo at tinanong ito kung ano ang nakita niya. Sinabi ni Izumo na galit si Gina kay Andy at may harang siyang ginagamit para sa proteksyon, tila naglalakad lamang si Gina patungo sa kanila kaysa sa ito ay tumatakbo, at ito ay tila kakaiba. Nalaman ni Andy ang isang bagay at ibinahagi niya kay Izumo na magaling siya sa pag-observe, habang ito'y nasa harap ng kanyang dibdib at natuklasan na niya kung paano makakarating kay Jenna. Kaya't kailangan na lamang niyang hanapin ang lugar kung saan maaaring lumitaw ang unlock na pwedeng magamit para sa kanyang pakinabang. Gayunpaman,
Habang ito'y lumilipad paakyat, doon ay bumangga ang kanyang ulo sa isang bagay sa langit at bumagsak ito sa lumilipad na lawa at mula sa kanyang pagbagsak, biglang lumabas ang mga laser at tinamaan si Andy sa kanyang mga binti. Ngunit sa kabila nito, naging maayos pa rin si Andy at nagpaalala si Jenna na narito siya para imbestigahan ang isang UMA na dapat ay nagtatago sa lugar na ito, kaya't ginamit niya ang kanyang kakayahan upang hatiin ang isla sa mga bahagi upang hanapin ito. Ginagawa niya ito dahil may kota siyang kailangang maabot, ngunit ngayong narito na sina Izumo at Andy, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kota at plano na niyang tapusin ang lahat ng ito. Gusto niyang maging katulad siya ng dati at maging kasama ang taong mahal niya magpakailanman, kaya't ano pa man ang maging epekto nito sa iba, mananatili siya sa organisasyon upang habulin si Andy. Si Andy ay nagawang harapin ang paparating na atake at pinigilan ito gamit ang kanyang espada. Sinasabi na kung may mamamatay man malamang ito'y si Gina, ngunit sinabi ni Jenna na walang paraan na makayanan na gawin ni Izumo ang mga mahihirap na task na ibibigay sa kanya ng Union, kahit pa siya ay makapag-apply. Sa pagitan ng mga ito, napansin ni Andy ang isang bagay tungkol sa harang ni Jenna at sa wakas ay nakahanap na siya ng plano, at mayroong maliit na butas sa ilalim ng harang na ginamit niya para maglakad-lakad, ngunit ito'y masyadong maliit na kaya't ang kaya lang niyang isiksik ay ang kanyang ulo para gamitin ang unlock na inipon ni Izumo mula sa kanya. Ngunit kahit pa man siya ay magtagumpay sa plano na ito, agad siyang palalabasin ni Gina at kaya't nag-iisip siya ng isang estratehiya. Ni-dive niya ang sarili sa ilalim ng tubig bago muling bumalik, at ginamit ang kanyang dugo upang takpan ang harang at para na din hindi makita ni Jenna ang kanilang ginagawa. Pagkatapos nito ay isiniksik nila ang espada sa ilalim ng harang at binuksan ito, ipinapakita ang butas at sa pagkakataong ito ay mabilis na hinagis ni Izumo ang ulo ni Andy at wala nang pagkakataon si Jenna na umaksyon at dahil andito si Andy sa loob ng harang, malamang na ang pwedeng mangyari dito ay gumawa ng ilaw para makapag-attract sa unlock at ito'y sa pamamagitan nga ng isang laser mula sa isang ship. Sumabog ang laser at gumawa ng malaking pinsala sa isang bundok at habang tinitingnan ito ni Izumo, bigla na lang naging likido ang matigas na lawa na nangangahulugan na na-release na ang kapangyarihan ni Gina sa baybayin ng mga bundok. Umupo si Andy sa tabi ni Gina na labis na sugatan at nilagay ang kamao sa ibabaw nito, handang tapusin ito gamit ang isa niyang finger bullet subalit tumakbo si Izumo upang pigilan siya. Hindi niya binaril si Gina, ngunit sinabi niya kay Izumo na wala nang maraming oras para sa buhay nito at siya'y naging alipin ng Union at isinagawa ang maraming pagpatay para sa kanila, ngunit wala pa ring nagbago sa mundo. Akala niya ang kanilang misyon ay upang iligtas ang mundo, ngunit baka siya'y nagkamali at sinabihan niya sila na umalis dahil nauubos na ang epekto ng anti-aging sa kanya at ayaw niyang makita siyang ganito. Ngunit binigyan siya ni Andy ng isang halik at sinabi na ang ilang aging sa kanyang mukha ay hindi magpapangit sa kanya at ilang sandali pa, siya'y tahimik na namatay. Pagkatapos nito, nagluksa ang ating mga bayani sa malupit na pagkamatay ni Gina at ipinaliwanag ni Andy na palaging mayroong mga listahan ng mga papatayin si Gina. Palagi itong nagpapakatatag pero sa tuwing pumupunta ito sa kanyang kulungan, ipinapahayag niya kung paano siya nag-alangan na pumatay ng mga tao. Laging sinasabi nito na mas mabuting patayin na lang siya, at lumalabas na isang biro lamang ni Andy na isama siya sa kanyang death list kapag siya'y nakalaya, at palaging na-e-excite si Gina dito. Sa ngayon ay nauunawaan ni Andy na seryoso ito at pinasasalamatan niya si Izumo dahil tinupad nito ang naging hiling ni Gina. Si Izumo ay malungkot pa rin at nagnanais na gumawa ng pangako kay Andy na susubukan nilang baguhin ang mga bagay, para hindi na magdusa ang iba tulad ng nangyari kay Gina. Ipinapangako niyang tutulong itong mahalin siya ni Izumo at doon ay nagtataka si Izumo kung totoo ito, pero si Andy ay may plano na at ipinaliwanag niya na maaaring dumating ang mga miyembro ng Union anumang oras, kaya ang una nilang hakbang ay suriin ang kinaroroonan ng office ng Union mula sa loob. Naghahanda silang magtulungan para kay Gina, ngunit biglang dumating mula sa isang portal ang isang nakakatakot na nilalang na nagsabing dumating ito para sunduin sila, napakabilis ng pagdating nito, kaya nagkakasalubong ang dalawa sa meeting room ng Union. Nagulat si Izumo na makita si Andy na kinagat ang kanyang sariling mga daliri, pero ipinaliwanag ni Andy na ito'y isang unang hakbang lamang at nais ni Andy na tapusin silang lahat agad gamit ang kanyang finger bullets. Kaso hindi natatamaan ang mga miyembro ng Union dahil sila ay hindi nasasaktan. Pagkatapos,
naglanding sa kanilang mga upuan ang ating mga bida, at ipinaliwanag ni Andy na mas mabilis sana kung silang lahat ay namatay na lang ng mga oras na iyon. Itinuro ni Shen ang dalawang paborito niya at ipinakilala ito sa leader, at siya ay interesado sa kanilang dalawa tulad ng ipinaliwanag niya sa kanila noon at doon ay agad silang binati ni Yuez, isang miyembro ng union. Sa wakas, magkakaroon na sana ng pag-inom ang dalawa, kaso agad na winasak si Andy ng isang mega punch mula sa isang robot na may pangalang Tatiana, isang robot na halata ang galit at halos hinihika. Sinusubukan ng isang miyembro na si Billy, at ito ang lalaking may hawak ng baril na maging mahinahon siya, ngunit hindi nito mapigil ang kanyang galit habang ipinapahayag na nais niyang magbayad si Andy sa pagpatay kay Gina, pinapaalala sa kanya ni Billy na bawal ang mag-away sa mga miyembro ng kanilang grupo. Natutuwa si Andy na makita na kahit isa sa kanila ay galit, at napagtanto natin na siya ay nakagawa ng pag-atake habang siya ay binubugbog, nasira ang kamay ni Tatiana ngunit madali niyang inayos ito. Nagdemand si Yuez na ihinto ang gulo, ipinagana at itinutok ni Tatiana ang kanyang armas kay Billy na labag sa kanyang kagustuhan, itinutok ni Andy ang kanyang espada sa leeg ni Izumo at hindi maunawaan ni Andy kung bakit ang kanyang braso ay parang gumagalaw nang hindi niya ginagalaw. Maliwanag na si Yuez ang nagkontrol nito at hiniling ni Tatiana na itigil ito, sapagkat ayaw niyang tapusin ang buhay ni Billy at bagaman tiwala si Billy na hindi siya mamamatay, malinaw na napagtanto ni Andy na malakas ang taong ito at pumayag na ayaw na niya na makipaglaban basta't itigil niya ang kanyang kapangyarihan. Nahinto at humingi ng paumanhin si Andy sa pagtutok kay Izumo, pero nagpapasalamat rin siya dahil sa ito'y isang mahalagang impormasyon at panahon na upang magsimula. Tumawag si Yuez kay Apocalypse at ito'y isang libro na tila baliw at may mga pangil na umaasam na makainom ng sariwang dugo. Ipina-focus ni Yuez ang libro upang gawin ang kanyang trabaho at ibinunyag nito na may 6 na misyon sa pagkakataong ito. Ang unang misyon ay ang pagkuha ng hindi kilalang misteryosong hayop at ito'y tinatawag na burn, at ang premyo ay ang pagdaragdag sa ika-11 na pwesto. Ang ikalawang misyon ay ang pagkuha ng Umaits at ang premyo nito ay ang lokasyon ng Negator on Burn. Ang ikatlong misyon ay para sa pag-neutralize ng MAAC na tinatawag na language, at ang premyo ay ang pagkakaisa ng lahat ng wika sa buong mundo. Lubos nang nalilito si Izumo sa puntong ito, at sinabi ni Andy sa kanya na ang ginagawa lang nila ay pagkakalap ng impormasyon kaya't subukan niyang tandaan ang lahat ng napag-usapan. Ang ika-4 na misyon ay ang pagkuha ng Negator on Scene at ang premyo ay ang lokasyon ng UMA na tinatawag na Call. Ang ika-5 na misyon ay ang pagkuha ng UMA na tinatawag na Past at ang premyo ay ang lokasyon ng isang bagay na tinatawag na Artifact Rebellion. Ang huling misyon ay para sa pagkuha ng isang UMA na tinatawag na Spoil, at ang premyo ay ang lokasyon ng Negator on Rip. Nililinaw ng libro na hanggang sa ika-31 ng Agosto lang sila mayroong oras na magkaroon ng mga misyon. Kung hindi nila maisa sa katuparan ang mga misyon, magiging kaparusahan ang pagdagdag ng Galaxy at doon si Izumo ay nalilito pa rin subalit sinabihan siya ni Andy na ituloy lang ang pakikinig. Si Nico ang miyembro ng grupo, ay nagpatakbo ng analisis at ginamit ang impormasyong nakuha ng kanilang mga investigador, para tukuyin na ang unang 3 misyon ang kanilang maaaring maisa katuparan. Inirerekomenda niya na bigyang pansin ang burn, sapagkat ang premyo ng pagdaragdag ng ika-11 na pwesto ang pinakamagandang premyo. Bukod pa dito ay mabuting iwanan na lang ang huling misyon na tinatawag na spoil dahil kulang sila sa impormasyon tungkol dito, kaya't malamang ay maaari lamang silang mawalan ng mga miyembro. Napagpasyahan ni Yuez na tututukan nila ang unang 3 misyon, magpapalakas sila ng kanilang puwersa ngayong pagkakataon at tatanggapin na lang ang parusa kung hindi nila maisa sa katuparan ang huling misyon. Nalito si Izumo at tinanong niya si Top na isang miyembro ng grupo, tinanong niya ito kung sino yung baliw na libro at doon ay ipinaliwanag ni Top sa kanya na ang libro ay ang Apocalypse, ang unang artifact na natagpuan sa Earth at kapag ang mga negator ay nakaupo na sa bawat upuan sa bilog na mesa, ito ay magbubukas at nagpapatupad ng mga mahihirap na misyon sa kanila. Kung magtatagumpay sila sa misyon, nakakakuha sila ng premyo subalit kung mabigo, sila ay parurusahan at itinanong ni Izumo kung sulit ba itong gawin o baka sila ay magsisi lamang, at ipinaliwanag niya sa lahat kung paano inilahad ni Gina na ang mga misyon na nagawa niya ay hindi nagbigay ng pagbabago. Isa sa mga misyon ay ang pag-captured sa isang negator, kaya't natatakot si Izumo na baka sila'y tretuhin na tulad ng ginawa nila kay Andy at sa kanya,
Pinapaalala niya na silang lahat ay mga normal na tao maliban sa pagkakaroon ng mga kakaibang kakayahan at nais na niyang itigil ang lahat. Kaso binara siya ni Yuez at sinabi na may mga patakaran na idinagdag sa Earth ng 78 beses at ito ang wika, lahi, kamatayan at sakit ay ilan lamang sa mga halimbawa at kada 3 buwan, idinadagdag ang mga bagong parusa kahit na walang kinalaman ang kanilang mga imbentong teknolohiya. Ito ang dahilan kung bakit sila ngayon ay nakikialam at kinakailangan nilang palakasin ang kanilang puwersa upang matapos ang mga misyon, sa pamamagitan ng pagkuha ng premyo, magiging mas malakas sila at balang araw ay maaring sila ay magtagumpay na patayin ang Diyos na nagpapatupad ng mga patakaran na ito sa Earth. Ipinaliwanag ni Yuez na kinakailangan nilang punan ang lahat ng pwesto sa mesa upang may backup sila sa mga pagkakataon ng kamalasan. Ang mga tulad ng Unlock at Undead ay sobrang mapanganib para iwanang walang bantay, kaya't kailangan na sanang wakasan ang mga ito. Ngunit dahil sa rekomendasyon ni Shen, inanyayahan niya silang dalawa kaso nag-atubili pa rin si Unlock kaya't ipinaliwanag ni Yuez na kung nais ni Izumo baguhin ang mga bagay, kailangan niyang maging number 1 sa grupo. Ang liderato sa union ay ibinibigay sa tao na nagkaroon ng pinakamaraming resulta at kung magsusumikap siya, maaari niyang makuha ang pwesto na iyon at si Andy sa kabilang banda, ay naubusan na ng pasensya sa lahat ng usapan. Kaya't nagulat ang lahat nang biglang lumakad siya patungo sa libro, binuksan ito at hiniling na sabihin sa kanya kung alin sa mga misyon ang pinakamahirap, nagkaroon ng lubos na pagtawa si Shen habang kinakain ng libro ang mga kamay ni Andy. Nilantad nito na ang pinakamahirap na misyon ay ang huli, ang isa na nangangailangan ng 3 kasapi at kailangang i-capture ang spoil, pero hindi natatakot si Andy sa anuman at naging mas excited pa siya kaysa sa noon, kaya't sinabi niya sa libro na ang kanyang koponan ay kasama sina Izumo at si Shen. Tinanggap ng Apocalypse ang misyon at nagulat si Shen, pagkatapos nito ay tinulungan ni Moe ang kasamahan ni Shen na si Izumo na magsuot ng kanyang uniforme, sinabihan ni Izumo si Moe na mapanganib na hawakan siya, ngunit hindi ito nag-aalala. Binati niya si Izumo bilang pagiging opisyal na miyembro ng Round Table at pagkatapos tanggapin ang kanilang unang misyon, ipinaliwanag ng babae na may mga mahahalagang premyo para sa kanya kapag siya'y magtagumpay. Ipinaliwanag ni Moe na hindi siya makakasama sa kanilang misyon dahil wala siyang emblem, wala rin siyang negator at hindi miyembro ng Round Table at ang emblem ay kinakailangan para makalahok sa mga misyon, kaya't hiningi niya kay Izumo na bantayan si Shen sa kanilang misyon. Sa labas ng silid, si Andy ay tumatakbo sa mga pasilyo habang hinahabol siya ni Shen na sinasabihan siyang magbihis man lang dahil hindi siya nagsusuot ng uniforme at sa kasamaang palad, nadapa siya at nasagi si Fuko at naging sanhi ito ng maliliit na aksidente dahil sa kanyang kakayahan. Nagtataka si Shen kung saan napunta ang suot ni Andy, at ipinaliwanag ni Andy na nasunog ito hanggang maging abo dahil sa magma na bigla ang sumabog mula sa mga pader. Wala nang pakialam si Andy sa pag-aayos ng damit at nais na lamang simulan ang misyon. Mas praktikal si Shen kaysa sa ating bida na walang kasuotan, at ipinaliwanag niya kay Andy na kailangan niya ng uniforme, necktie at emblem. Ipinakita niya na ang necktie ay nagbibigay access sa iba't ibang mga pampublikong serbisyo at may kakayahan itong i-translate ang anumang wika. Ang emblem mismo ay kinakailangan upang makalahok sa mga misyon at ang mga uniforme ay bulletproof at ito'y pang-maintain sa pangkalahatan, kailangan nilang maglakbay sa buong mundo upang imbestigahan ang spoil kaya't magiging mas madali ang mga bagay kapag may suot silang uniforme. Kaso hindi interesado si Andy sa mga sinasabi ni Shen at ipinaliwanag na ang kanyang kailangan lang ay ang kanyang helicopter, sa wakas ay hindi na hinahunting ang dalawang bayani. Kaya't nais ni Andy na dalhin si Izumo sa isang date sa mga ulap at iniwan si Shen mag-isa. Iniisip ni Shen na mas mainam kung kumilos sila bilang isang grupo, pero alam ni Andy na gagamitin lang nito ang estilo niya at sa kasagsagan nito ay may alarm na nag-alert, at ipinaliwanag na may bilanggo na naka-takeover ng isa sa mga tauhan at nakatakas. Inatasan ang lahat ng mga miyembro na hulihin ito, at sobrang excited si Top na makakuha ng mga puntos at si Yumi ay nag-imbestiga at napagtanto na ang pagkakataon ay perpekto, sapagkat ang bilanggo ay ang garment na tinatawag na clothes. Ito ay umaatake sa katawan ng isang tao at nagiging kasuotan na pinakagusto ng isang tao, gayunpaman pagkatapos nito, ito ay gumagawa ng pagkontrol sa katawan ng tao at nagwawala. Agad itong umatake at binali ang leeg ni Andy kaso agad na binawian niya ito. Binagsak niya gamit ang isang headbutt na pinapatakbo ng lakas mula sa pag-aayos ng kanyang leeg,
ipinaliwanag ni Andy na ipinatulog niya lang ito kaso sinabi ni Moe na may problema, sapagkat kapag nawala ng kakayahan ang katawan na kinontrol ng bilanggo ay hahanap ito ng bagong katawan. Sa isang kisap mata, ito ay lumipat kay Moe at si Andy ay hindi napapansin ang anumang pagbabago sa mga kasuotan ni Moe, pero nakikita ito ni Shen na iba ang mga ito at doon ay nagumpisa ng atakihin sila ni Moe, kaya't nagtataka ang ating undead hero kung bakit hindi niya ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Shen na tiyak na gagana ang kanyang kapangyarihan kay Moe, pero ang mga atake ay nagmumula sa mga kasuotan at ang mga kasuotan ay hindi naaabot ang mga kinailangang pamantayan ng kanyang kapangyarihan. Natawa si Andy habang sinasabi kay Shen na walang silbi ang kanyang kapangyarihan, pero agad siyang pinapayuhan ni Shen na ang kapangyarihan niya ay nanaig sa kanilang huling laban at tinukoy ni Andy na hindi talaga natapos ang kanilang pag-aaway, kaya't napagkasundoan nilang asikasuhin ito pagkatapos. Maliwanag kay Izumo na malaki ang pinagdadaanan ni Moe sa pag-atake kay Shen na siyang kanyang iniintindi kaya't nagdesisyon siyang kumilos, hinawakan ni Izumo si Moe nang walang guwantes at humingi ng paumanhin sa kanya. Alam niyang bagong kilala lang sila, ngunit kinakailangan niyang gawin ang tama at pinagsabihan niya si Moe na maghanda dahil darating na ang kanyang unlock, isang bato ang pumukpok kay Moe at agad itong nawalan ng malay. Nagpasalamat si Moe kay Izumo dahil niligtas siya nito. Nagtungo ang kalaban kay Izumo na inaasahan niya dahil napansin niya na mas gusto nito ang mga babae na target at gayunpaman, napansin din ito ni Andy at agad na niligtas ang babae. Galit si Andy sa kanya dahil sa kanyang pagiging tanga, ngunit alam ni Izumo na pwede siyang umasa sa kanya na darating para iligtas siya. Binanggit ni Andy kung gaano kadelikado ang unlock niya sa ilalim ng ibang kontrol kaso hindi niya ito naisip. Nagising si Moe at humingi ng paumanhin sa pagkakasakit kay Izumo. Ngunit sinabihan lang siya ni Shen na magaling ang kanyang mga kung fu at pinuri ni Shen si Moe at hinihikayat siyang magpatuloy sa pagsasanay. Na-overwhelmed sa emosyon, hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari habang ang kalaban ay nakakabit kay Andy, pero hindi ito nagiging kasuotan at nagumpisa itong magsalita at tila nagagalit sa mga ninanais ni Andy bilang isang kasuotan. Ito ay nakakabasa sa kanyang isipan, at gusto ni Andy ang matibay na mga kasuotan na nagbabalik sa dati kapag nasira at agad na pumupunta kapag tinawag at ito'y labis na hinihingi. Subalit tinawag lamang ni Andy ang kalaban bilang isang baliw, dala na rin sa mga pinaggagawa nito sa kanya, kaso tumanggi itong magpa-insulto at sinabing maghanda na si Andy sapagkat kapag ito'y nakontrol niya sa pamamagitan ng paggawa ng gustong kasuotan nito, si Andy ay magiging walking mannequin nito. Napagtanto ni Izumo sa sandaling iyon na kamakailan lang ay hinawakan niya si Andy at hindi pa dumating ang kanyang unlock, ngunit ngayon ay dumating na ito at sa wakas, ang katawan ni Andy ay lubusang nawala dahil sa isang beam of light. Humingi ng paumanhin si Nico mula sa ibaba para sa aksidente na naging sanhi ng kasamahan niyang si Phil, at ito ay agad nang nag-regenerate ngunit sinabi nito sa kanyang bagong kasuotan na natagalan ito sa pag-regenerate, kaya't kinakailangan itong magtrabaho ng mas mabilis. Pinangalanan ito ni Izumo na Clue at nagalit ito dahil hindi nito kontrolado si Andy dahil na rin sa hindi ito masaya sa kung gaano ito katagal mag-regenerate, humanga si Shen na nagawa nilang maging alipin ang bagay na iyon, ngunit ipinaliwanag ni Andy na hindi talaga siya masaya na kinakailangan siyang magsuot ng kasuotan. Inihayag sa lahat na ang kalaban ay nahuli na ni Andy at nagalit si Top dahil mabagal si Aishan at ito ang kasamahan niya. Ibinigay kay Undead ang puntos na nag-promote sa kanya sa ika-9 na pwesto sa Union. Sa sandaling iyon, lumitaw na may mga ulat tungkol sa isang bagong UMA, may kumpirmasyon ng isang bulok na bangkay na naglalakad sa mga kalsada ng New York, at pinaniniwala ang may koneksyon ito sa UMA na tinatawag na spoil, na nabanggit sa mga misyon. Excited si Andy na babalik sila sa magandang Usova, dahil pagod na siya sa kung gaano kaliit ang mga burger sa Japan at si Izumo naman ay nagugulat na iba ang mga burger sa ibang bansa. Kaso dito na nagtatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.